Hello guys, welcome back to our channel. Ito po si Juben sa Amore PH Vibes. Nandito po ako ngayon sa aking work kung saan magbibigay ako ng mga medication sa ating mga residents dito. No? Unfortunately, hindi ko pwedeng ipakita yung mga kung paano ginagawa, yung mga pangalan kasi nandito. So, para sa privacy, hindi natin pwedeng i-disclose yung mga ganong bagay. No? Kung di ma-release natin, mako-compromise natin ang ating trabaho. So, pero gusto nating kunin yung opportunity na ito, no, para bigyan kayo ng ilang mga aspekto kung paano ba gumagana o kung paano ba maging isang senior carer dito sa UK, no. Pag sinabi nating senior carer, sabihin hindi ito basta-basta caregiver, no, o staff ng sa care settings. Ang senior carer, ito ay tinatawag ding care team leader, no, dito sa amin. At sa iba naman, nursing assistant ang tawag, no. So iba-iba, pero hindi natin tutukoy dito yung pangkaraniwang caregiver. So mas mataas doon. Ano ba yung mga responsibilities ng mga senior care? Senior care, sila yung mga tumutulong sa mga residents, sa mga staff, no? Sila yung bridge between management and the staff. So kapag sinabi mong senior care ka, sila yung nag-oorganisa sa mismong shift na yun, no? Sila yung nag-oorganisa kung sino ba yung mga staff, sila ang nagko-command, sila yung nag-organize ng mga gawain, no? Sila yung may mga pananagutan sa floor, sabihin natin. At may mga iba't ibang uri ng mga task at responsibilities ang mga senior care. So dito sa amin, dito kami sa bandang Manchester, ang tawag dito sa amin ay care team leader, no? So meron kaming staff, carer staff o care staff. Meron kaming care team leader, and then meron kaming supervisor and then management. So ako ngayon, hindi ako isang senior care, no, o nursing assistant. Ako ay supervisor dito, pero minsan-minsan tumutulong ako sa floor, nagbibigay ako ng medication, pero ang mostly na gawain ko ay sa computer lang, no, doon sa office, mga audits, mga care plans, no, mga referrals, ganun ang mga ginagawa natin. Pero dahil sa ngayon ay kulang tayo sa mga staff dito, pananagutan din namin na magbigay ng mga medication. So, paano ba maging senior carer? So, kung gusto mo maging senior carer dito, kailangan na-experience ka na. Okay? Hindi natin tutukoy yung mga Pilipino na gustong mag-abroad sa UK, no? Sigurado kung makakapasok ka dito sa UK, isa kang mas professional, no? It's either doctor ka o nurses o mas professional na level doon, kasi yung supervisor o senior carer, hindi yun kabilang sa mga requirements para makapunta ka dito sa UK. Okay, kailangan mas professional ka pa doon. Pero ang nangyayari, yung mga nag-a-apply dito sa UK, kasama nila yung kanilang mga asawa, no? O kaya lumalaki na yung kanilang mga anak, mula sa teenager patungo sa adults. Sila yung pwedeng maging senior care dito. Okay, yung mga asawa, yung mga kamag-anak. Pero kung ikaw ay mag-abalak pumunta sa UK, sigurado mas mataas pa doon ang requirements, no? Kailangan mas professional ka pa doon. So yes, kailangan ng experience. 1 to 2 years of experience. Ako, nagkaroon ako ng 1 year experience, naging care muna ako. Tapos, nakuha ko yung trust ng management. At pagkatapos, talagang hinusayang ko ang pagtatrabaho dito. No? Hindi ako pa kupad-kupad. At hindi naman sa pinagmamayabang ko yung, yung sarili ko. O itinataas ko yung sarili ko. Pero makikita ng management kung ikaw ay maasahan, kung reliable ka, kung consistent ka, at kung may tunay na care ka sa mga residente. Makikita yon. Kapag nakita nila yon at capable ka sa mga responsibilities, sila na mismo ang lalapit sa iyo. Juben, gusto mo bang maging senior carer? Yan. Kapag nag-alok sila ng ganyan,
Pero lang dalawang bagay, no, is either nakakuha ka na ng level 3 diploma ng health and social certificate, or mismong yung trabaho ninyo ang i-enroll sa inyo na mag-aral ng level 3 diploma, or dati ang tawag ito ay NVQ, care certificate, no, and social. Kailangan meron ka na nun, o nag-apply ka na, nag-aaral ka na nun para maging senior carer ka. At pagkatapos, kailangan fluent ka sa English, no? Napaka-importante nito kasi kung hindi ka fluent sa English, mahihirapan ka makipag-communicate sa residents, sa staff, sa management, no? So kung kulang pa ang experience mo sa English, mag-aral lang, no? At gagaling ka rin, no? Sigurado yung mga nurses na pupunta rito sa UK, naku po, mas mahusay talaga yung sa mga English kasi yung level ng kanilang IELTS exam ay talagang tinaasan pa sa ngayon, no? Nung nakaraan medyo mababa pa, pero ngayon mas mataas na. So imagine how fluent they are, no, sa English. Sigurado mas fluent pa sila sa akin. Sigurado yun, no? Kasi ang kalagayan ko, galing kami sa Italy. So hindi ko na kinakailangan ng IELTS exam para makapunta sa UK, no? Kasi nasa loob kami ng European Union dati, kung wala pang Brexit. At hindi ko na kailangan mag-exam. Pero hindi ko masasabing napaka-poor ng English ko, no? Natuto rin tayo mag-English kasi yung mga Italian kasi for 18 years tumira ako doon, hindi ako nakapagsalita ng English kasi hindi sila nag-i-English, ang mga Italian. So dito lang din ako natuto nang pumunta ako rito sa UK 7 years ago. At yun, kailangan maging fluent ka sa English. Isa yun sa mga requirements para makakuha ka ng certificate at maging senior carer ka rito o nurse assistant. At syempre pa, hindi ko lang nabanggit ko na, no, kailangan maging mahusay ka sa komunikasyon sa management, gayon din sa mga staff, no. Kailangan may trust sila sa iyo. Kung lagi kang nagkakamali at parang hindi ka pa nagkakatiwala ng mga staff, sila mismo yung pipigil sa iyo para maging senior carer ka, no? At kailangan capable ka sa mga responsibilities. Kung ikaw ay nai-stress sa mga katrabaho mo, sa trabaho mo, at sa buhay mo, mahihirapan ka. Kasi kapag ikaw ay naging senior carer, bibigyan ka ng mga responsibilities na sa tingin mo ay talagang mabigat, no? Depende sa iyo. Kung kaya mo, kung ang tolerance mo sa stress ay mataas, magiging easy lang sa iyo yung trabaho. Pero kung ikaw ay madaling ma-stress, mabigat na sa iyong trabaho, mas bibigat pa ito kung magiging senior carer ka. Kaya pag-isipan mo bago mo tanggapin, kasi hindi biro, no, ang ganung trabaho. May mga kaibigan ako, may mga kakilala ako na dati silang senior carer pero nagre-resign sila, bumabalik sila sa pagiging carer lang, sa caregiver lang, dahil yung responsibilities mas mataas pero yung sahod hindi ganun kataas. Hindi malaki yung itataas niya kung ikaw ay mula sa staff, no, sa pangkaraniwang caregiver. Siguro mga 1 pound or 2 pounds lang, no. So para sa kanila, yung stress ay hindi worth, no, para sa ganong sahod. Kaya umaalis sila sa ganitong mga responsibilities. At hindi mo naman sila masisisi kasi talaga namang mahirap yung trabaho. So ayun guys, no, salamat sa inyong pakikinig at so sunod tingnan natin kung magkano ba yung sinasahod ng isang senior carer o supervisor dito sa UK o yung mga pangkaraniwang mga caregiver, kung magkano yung sinasahod nila. Tatanungin ko yung mga nurses kung magkano yung sinasahod ng mga nurses dito para updated din kayo, no, sa latest na nasahuran dito sa UK, para magkaroon tayo ng magandang ideya, may kinalaman sa salary, no? At ganyan din, tingnan natin kung kasya ba yung salary na yon sa pamumuhay dito sa UK, kung magkano ba yung mga rent na bahay dito sa UK, magkano yung mga bilihin. Tingnan natin, no, para magkaroon kayo ng mga ideya, kasi may mga interesado marahil, no, yung mga balak mag-abroad o yung mga interesado lang kung ano ba yung pamumuhay dito sa UK, maibigay ko yung mga ilang mga ideya na ayun, no, sa inyo.
Salamat nga po pala, no, sa mga nagko-comment sa nakaraang mga videos natin. Na-appreciate ko po yun, no. Libangan lang sana itong ginagawa ko na pag-video, pero hindi ko inaasahan na may mga magko-comment din pala talaga at may mga marami palang mag-views. Kaya nakaka-inspire, no, maggawa ng mga video para makatulong ako, no, sa mga gustong malaman kung ano ba yung kalagayan dito sa UK o yung mga balak mag-abroad, yung mga ganong mga tao, no, mga interesado sila. Kaya hayaan yung maging instrumento ako para nilagay ko sa inyo yung mga latest, mga update ngayon, para magkaroon kayo ng big picture kung paano pa nabubuhay dito sa UK as a OFW, no, at as a whole family nandito kami sa UK para malaman din ninyo kung maganda ba talagang mabuhay dito sa UK. Salamat po at hanggang sa muli mga ka-Amore Vibes.